business idea ka, i-push mo na! Manifest natin yan kung tataya ka ngayon, bagyo ang pasok ng kita sa'yo. Napakaraming mangga naman ito, may naglilihibar yan. Abay, totoo nga. Ang produktong ito, nabuo raw ng maglihi ang Mrs. Negari sa maasim. Hindi lang basta mangga ha, mango kimchi ang cravings. Madali lang itong i-replicate. Nung nag-start kami, we didn't have a business plan in mind. Ang ginawa namin is we just learn as we go. Kung mahilig mag-OOTD at fantasy na magkaroon ng sariling clothing brand, ang bismates nating mag-asawang Brian at Arlene na raw ang bahala dyan. Ang negosyo kasi nila, garment manufacturing o taggagawa ng damit ng mga clothing brand. Huwag kayong matatakot na mag-start ng business. Kung ano po yung skills natin, gamitin po natin, i-apply po natin para kung sa ikagaganda po ng buhay natin. Takoyaki, waffles, pancakes, puto at mini donuts. Partida, may iba-ibang flavors pa. Ang umusbong na negosyo nagsimula sa mga tirang harina, milk powder at asukal na hindi nila naibenta sa dating negosyo. Marami kaming inventories and yet wala pa ring nabili. So instead of it going into waste, what we do is minanufacture namin ito into premixes. So wala talaga akong planong mag-start ng ganitong negosyo. Ang gusto ko lang is ma-dispose yung mga inventories ko. But it turns out, mas naging mabenta yung mga products nito compare dun sa una kong negosyo. Lahat na yan sa Pera Paraan! Bugtong-bugtong, hugis puso, kulay ginto. Mabango kong amuyin, masarap kong kainin. Edi, mangga. Ka talaga. Hilaw man with matching ginisang bagoong o hinog na ubod ng tamis at kahit dried pa yan o pinatuyong bersyon ng mangga. Aba teka mga bismate, meron na rin palang mangga na ginawang kimchi. Negosyong patok online, kahit nasa bahay lang, pwede itong pagkakitaan. Mangga here, mangga there. Napakaraming mangga naman ito. May naglilihibar yan. Abay, totoo nga. Ang produktong ito, nabuo raw ng maglihi ang Mrs. Negari sa maasim. Hindi lang basta mangga ha, mango kimchi ang cravings. Mula noon, naging star product ito sa kanilang negosyong custom o pasadyang cakes. From matamis to maasim, real quick. Sinimula nila ang negosyong ito sa puhunan ng 5,000 piso. Tinitignan natin dito, parang ito, malambot siya. May possible na may sira tong part na to. So tinatabi namin. Ito naman, matigas siya tapos mas green pa yung kulay niya. So ito yung mga talagang hilaw pa. Madali lang itong i-replicate. Sabi nga namin, nung nag-start kami, we didn't have a business plan in mind. So, ang ginawa namin is we just learn as we go and we never stop learning. So, what we did, nag-attend kami ng mga trainings sa DTI, ng mga DOLE. So, we take advantage sa mga binibigay ng government na libre. Noong kasagsaga na maraming nasasayang na ani ang mga magsasaka, nakitang paraan din ito ni Negari na pagtulong sa kanila. Naisip namin, ito na yung pagkakataon para makatulong kasi lumalabas sa mga news na yung mga farmers, ang dami nilang na mga products tapos hindi nabebenta. As of now, in season pa naman kasi dito sa atin, sa Luzon. So, ang madaling pinagkukuhanan namin, La Union, Pangasinan, yung mga farmers dyan, tas Tarlac. Pero once na nag-off season na, ang kinukuhanan na namin is sa Davao na. Pero lahat ba ng klase ng mangga ay pwedeng gawing kimchi? Sumubok kami na iba-ibang klase ng mangga na available dito sa Baguio. Hanggang sa yung pinaka nagustuhan namin is yung native, yung Carabao mangoes. Kasi yung consistency niya, lalo na pag na-ferment na, mas maganda yung quality. Maliban sa pambansang prutas ang mangga, alam niyo bang ito rin ang pangatlo sa most exported fruit sa bansa, kasunod ng saging at pinya? Magaling ang produktong ito, nabuo raw ng maglihi ang Mrs. Negari sa maasim. Hindi lang basta mangga ha, mango kimchi ang cravings. Alam niyo bang ito rin ang pangatlo sa most exported fruit sa bansa, kasunod ng saging at pinya? Magaling mangga
ang mangga. Kahit ako mismo, paborito ko ang mangga. Kaya pag season ito, di ko pwedeng palampasin kahit anong klaseng mangga pa yan. Dahil mangga is life. Graduate lang kami ng YouTube University. So, nag-try din kami ng mga iba. Since yun nga, maraming klase ng mangga. So, kami din mismo, sinubukan namin para alam namin. Nag-apply kami sa DOLE ng mga programs nila. And thank God, they were able to give us a grant na gaya ng machine na ginamit namin for cutting our mangoes. Ngayon na may machine na kami, mas quality na yung pagkakat and at the same time, sobrang bilis na. Ang mga nabalatang mangga, tatanggalan ng buto sa kapadadaanin sa makina para mahiwa. Ang dating 4 na oras na paghihiwa, 2 oras na lang sa makina. Inihiwalay namin ng ganito kasi hindi siya totally na-chop ng machine. Para pag hinalo na mamaya, mas may mix siya na mabuti dun sa sauce. 80 kilo ng mangga ang ipinoproseso nila kada linggo. Ang production namin is weekly. Meron kami nasa mga 4 boxes in a week. Nasa mga 200 pieces po ng mango kimchi. Sunod na ibababad ang mga mangga sa asin. In that way kasi, dun din mamamatay yung mga bacteria na meron dun sa mangga. Ma-dehydrate siya para mamatanggal yung tubig. Ihanda na ang mga pampalasa para sa kimchi sauce mixture. Gigilingin lang ang luya, bawang at sibuyas. Gagayatin naman ang dahon ng sibuyas. Kapag handa na ang lahat ng sangkap, ready na for mixing. Paghalu-haluin ang mga giniling na pampalasa at gochugaru powder na isang mahalagang sangkap sa mga pagkain Korean. Ihalo sa mangga at onion leeks. Pwede nang i-ferment o buruhin ng hanggang 5 araw. Kapag fermented na ang mango kimchi, pwede na itong igarapon. Tumatagal ito ng hanggang 1 buwan sa ref. May lasang mangga siya, pero masarap naman. Sa alam mismo yung kumain ng mangga, pwede mo siyang kainin. Ah, mangga. Hindi siya parang mangga. Hindi pa siya nakakaumay. Mahilig ako sa mangga, pero sa kimchi I'm not used to. Pero from time to time, tinitingin tayo. So, bagong experience na pinaghalo yung fusion ng kimchi na from other country tapos sa mango ng Philippines. Ano nga ba ang best partner ng mango kimchi? Pritong isda. Tuyo. Masarap po siya sa tin. Ay fish or either kahit sa chicken nga ito. Kada buwan, kumikita na sinagari ng 6 digits sa mango kimchi. Sa ngayon, mabibili online ang kanilang mango kimchi at sa ilang pasalubong shop sa Baguio. Since full-time namin na gagawin yung negosyo, inaral niya rin yung online, kung paano gumawa ng mga ads, ganyan. Paano ba yung tamang pagpo-post, paano gumawa ng tamang content, yung mga ganyan. So after nun, mas naging maganda yung naging takbo ng negosyo, tapos mas maraming naging demand dun sa mango kimchi. Ang gusto namin is ma-export siya. Makapag-produce din kami nationwide dun sa mga malalaking supermarkets. Kailangan meron kang vision kasi yun din yung magpapatakbo sa'yo. So when it comes to business, hindi siya madali. Ang daming pagdadaanan, ang daming hirap, ang daming sakripisyo. Pero pag meron kang vision, alam mo sa sarili mo na meron kang tamang dinadaanan. Kung minsan sa pagnenegosyo, hindi na kailangan maghintay ng matagal para mahinog ang isang ideya bago simulan. Kailangan lang itong pitasin agad at sabayan ng diskarte at plano para mahuli ang lasa ng tagumpay na pangmatagalan. From this to this. Mapaalmusal, merienda, baon sa school o share sa picnic, easy as 1, 2, 3 lang yan dahil sa iba't ibang food premix. Takoyaki, waffles, pancakes, puto at mini donuts. Partida, may iba-ibang flavors pa. Ilan lang yan sa mga pwedeng magawa mula sa premixes na gawa ni na Carl. Sa SKUs ko, nasa 70 plus na yung products na nagawa namin. Ang umusbong na negosyo nagsimula sa mga tirang harina, milk powder at asukal na hindi nila naibenta sa dating negosyo. Marami kaming inventories and yet wala pa ring nabili. So instead of it going into waste, what we do is manufacture namin ito into premixes. So wala talaga akong planong mag-start ng ganitong negosyo. Ang gusto ko lang is ma-dispose yung mga inventories ko. But it turns out,
mas naging mabenta yung mga products nito compare dun sa una kong negosyo. Naghanap si Carl ng recipes online hanggang nalaman niya ang tungkol sa premixes. Target market ko is mga nagnenegosyo din, mga small business owners, mga coffee shop owners, marami yan nabili. Meron din naman mga nanay na nagluluto lang for their children. May mga prominent na rin naman ng mga bakeries and restaurants na nakuha sa amin. Masarap. Share mo naman ang iyong lifesaver cooking hack, Carl. Ayan, ako mga kanegosyo, ito kasama natin si Carl. So nakikita niyo ho dito mga iba-iba. Ano ba itong mga to? Waffle? Carl? Waffle po, pancake, mini Pancake. donuts, puto, Puto, po. okay. Dahil, ito, patingin nga ng sample. Ito po, halimbawa po for mini donut premix po. Ito, nakalagay, mini donut. Opo. So nakalagay din yung instruction. Opo. Ang galing naman ito, no? Opo. So kailangan ba meron akong oven? Hindi na po. For example po sa mini donut po, mini donut maker Ito. po. Opo, yan po. Opo. Ito, paano? I-mix mo lang. I-mix lang po, egg and water, oil. Tapos, lalagay lang po sa mini donut maker. Tapos, yun na po. Just wait for few minutes, then done na po. Alam mo, ito yung na pinadali niya yung pagbe-bake. Di ba? Pagbe-bake ka, hindi ka na mahihirapan na meron kang mga measuring cup, di ba? Para, dapat ganito lang. Ito, sukat na to, kung ano nakalagay na instruction, lagyan ba, 1 cup of water, yun lang ilalagay mo, yung timpla yun na. Opo. Ayan, so, paano kung wala akong donut maker, wala akong pancake maker, or waffle maker, paano yun? Halimbawa po sa pancake mix po namin, kahit po sa kawali lang, lagyan lang po ng konting mantika, then yun na po. So, ganun lang. Opo, ganun lang po. Galing Opo. naman, Opo, Ang kuyakin dali-dali na nung nyo, buhay nyo. Ang kailangan nyo lang pera. Opo. Pero affordable naman po ito, ma'am. Yun lang. Oo nga, di ba? Affordable naman. So, konting pera lang, makakagawa na ho kayo ng mga ganitong klase ng produkto na binebenta ni Carl. Magkano itong ganito? This one po is only 129 po. 129? Opo. Ilan donut to? Around 120 mini donuts na po ang magagawa nito. Apakabura naman ito, di ba? Galing ng business mo, ha? This is nice at saka doon sa mga naghahanap kasi lagi natin ina-advise na pagka may pera kayo, mag-business kayo, make sure na yung business, hindi naman kailangan ng malaking puhunan. Ang cute. Lasang donut nga. Alam mo ano siya? Chop sa kape. Mula sa puhunan 20,000 pesos, unti-unting dumami ang suki ni Carl. Dahil sa tumataas na demand, ang manu-manong paghahalo noon, demakina na ngayon. Siguro kung yung at peak talaga, kaya namin makaubos ng 100 sacks ng flour. So that is equivalent to 2,500 kilos of flour. In a day, kaya namin makabenta ng 3,000 packs of premix. Mula sa 2 empleyado, 20 na ang katuwang ni Carl sa kanyang bagong gawang factory. Bawal ang late dito dahil lahat ng empleyado kapitbahay lang ni Carl. Natutuwa nga sila na dito sila nagtrabaho kasi hindi na daw nila kailangan mag-commute. But more than the profit, I believe that the true measure of a success of a business is the amount of impact it has created to the community. And feel ko naman, nakakreate ako ng impact to my employees and at the same time, nasupplyan ko yung mga other businesses as well. Sa isang buwan, kumikita si Carl ng 6 digits. Ang income mula sa negosyo, ginamit ni Carl para magpagawa ng studio-type apartment sa tabi ng kanyang factory. Nakabili na rin siya ng sasakyan at nasusuportahan ng kanyang pamilya. Lahat yan nagawa ni Carl habang nag-aaral. Ikaw na talaga! Natutuwa ako na pinagsasabay ko yung pag-aaral at pagnenegosyo kasi yung pagnenegosyo is medyo taxing siya, medyo problemado ka. And for me, yung pagkatuto ay therapy siya. Hopefully, before this year ends, meron na kaming sariling waffle stall that can be found in different commercial establishments sa Metro Manila. Sa edad na 25 years old, marami nang napatunayan si Carl at patuloy pang magiging inspirasyon para sa young entrepreneurs at iba pang negosyanteng gaya niya. Tingin ko bilang bata, yung greatest advantage natin is madali tayong matuto at makahanap ng kaalaman sa pagnenegosyo. Gamitin natin itong mga tools na ito para tayo umunlad. Kaya I encourage you to start your own business because
right now is the best time to grow and to help your community as well. Minsan, ang matagumpay na negosyo, nagsimula lang sa tira-tirang gamit na sinamahan lang ng mga bagong ideya. Dahil pare-pareho tayo mahilig magnegosyo o business-minded, bizmates na tayo. Pero outfit check muna mga bizmate. Para sa mga fashionista at mahilig pumorma, na para bang fashion designer yan siya, alam niyo bang carry na raw magkaroon ng sariling clothing business with just 8,000 pesos? Legit, hindi naman daw kailangan magipit sa negosyong damit. Kung mahilig mag-OOTD at fantasy na magkaroon ng sariling clothing brand, ang bizmates nating mag-asawang Brylet Arlene na raw ang bahala dyan. Ang negosyo kasi nila, garment manufacturing o tagagawa ng damit ng mga clothing brand. Mababa po yung minimum namin. 30 pesos lang po siya per color po. Kung gusto nyo ng may print, pwede din po. Then, kapag gusto nyo ng client ng sariling design, o kaya mga label, etiketa, up to packaging hanggang sa ibebenta na lang nila. Parang package natin, which is 30 pieces with print, with label. Nagre-range po siya ng 8,000 to 9,000 po, ma'am. Yun po yung makapag-start po ng sarili mong business. No? Sa mahigit 6 na taon nila sa industriya, daan-daang brands na raw ang nagawa nila ng damit. Kaya marami-raming damit ang kailangan nilang gawin kada araw. 300 plus po siguro. Nationwide po yung mga sinusupply namin ng mga clothing brand. Sa isang araw po nag-output po kami siguro nasa mga 200 to 300 shirts. Isa sa mga kliyente nila si Maki, na nangarap lang noon na magkaroon ng sariling clothing brand. As a teenager po before, parang mahilig din kasi akong pumorma. Mahilig din ako sa damit, yung mga streetwear style. So before, bumibili din ako yung mga mas kilalang or mas matatagal na brand. And then, na-realize ko why not parang gawa kaya ako ng sarili kong brand. And iba yung fulfillment kapag suot mo, tas alam mo, ikaw yung gumawa, ikaw yung nag-design. Mula nang madiskubre ang manufacturing business ni Brylet at Arlene, sa kanila na nagpapagawa ng damit si Maki. In terms of sa quality, yeah, maganda po talaga kasi kaya nilang mag-customize base dun sa kung anong size fitting yung gusto namin. And yung gawa nila is mabilis. So, mabilis yung turnaround time. Sa mga clothing brand kasi importante yun. Kapag na-finalize na ang gustong design, kulay at sizing ng kliyente, magsisimula na silang buuin ang damit. Kung gusto namang may print, pwedeng silk screen printing kung saan gumagamit ng screen at pintura para mailipat ang design sa tela. At sublimation printing kung saan ipiniprint muna ang design sa espesyal na papel saka inililipat sa tela gamit ang heat press. Kung ayaw namang magpasadya, nag-aalok din sila ng rebranding ng mga produkto nila. Mayroon silang iba't ibang style ng shirt, hoodies, pants at shorts. At hindi lang wholesale o bultuhan, dahil pwede rin bumili ng tingi o retail. Nag-i-start po kami sa 150. Meron tayong mga pang-kids to 1,000 po sa mga hoodies. Bago nagkaroon ng sariling manufacturing business, dati rin silang nagpapagawa ng damit sa iba. Meron po kaming clothing brand dati. Tapos, hindi po namin makakuha yung quality na gusto namin. Kaya po, nag-come up na po kami sa idea na magtayo po ng Why sarili not namin. magtayo ng sarili? Magtayo na po kami ng sarili namin tahian. Then eventually po, nagkaroon na rin po kami ng printing para po makiter namin lahat ng brand. Para masimula ng sariling pagawaan ng damit, naglabas daw sila ng paunang 50,000 pesos. Time kasi na yun, nag-work pa kami. Apo. Then, ang pag-desisyonan namin na umalis na ako sa company namin, then yung nakuha ko po na back pay doon, ayun po yung pinang-support na doon sa panimula namin. Hindi raw naging madali lalo na't kasagsagan ng pandemya noong sinimula nila ang manufacturing business. Nung time po na yun, ma'am, medyo mahirap kasi yun nga, limited po kasi yung supply. Then, hindi po masyadong marami nagtitinda ng mga tela na time na yun. Then, nagta-trial and error pa po kasi kami. Baga, tinatry po na namin kung okay. Halos kalahating taon din daw ang tinagal ng paghahanap nila sa tamang materyales.
Umabot din daw sa 100,000 ang nalugi dahil sa kabibili ng tela. Ang laki din po ng nalugi namin yan sa quality ng shirt. Yung time po kasi na yun, yung mga tela namin na binibili, minsan wala silang sample na binibigay. Ngayon, parang puro bulk order po yung binibigay nila. Ngayon, pagdating po sa amin ng time na yun, manipis po, ganun. Baga, hindi po kakulay nung ravings yung damit. Ngayon po, ang dating po sa client, parang cheap kaya. po Nare-reject style po. na po agad. Nare-reject na po. Ngayon, time na yun po, nag-loan po kami kasi medyo kinulang po kami sa budget dahil bili kami ng tela para sa trial and error namin. Pero kahit lugi na kaagad sa pagsisimula pa lang, hindi raw nila agad sinukuan ang negosyo. Kaya ngayon, paldo naman. Yung kinikita po namin kapag peak season naman po is roughly 6 digit po ang inaabot. Kasi po, lalo po pag December, kasi po, ginagamit po nila ng pang-gift. Nakalipat po kami ng mas malaking facility, malaking production area. Then po, nakapagpundar din kami ng office, ng sasakyan namin na personal, and for delivery. Then sa ano naman po ma'am, mas marami po kami natulungan ng mga tao na pagbigay po kami ng trabaho sa mga tao na kailangan po ma'am. Mula sa 4, mayroon na sila ngayong mahigit 30 empleyado. Isa sa mga nauna rito ang mananahing si Eloisa. Simula po nag-umpisa po itong siya po, nandito na po ako. Dahil po may panggatas po ng anak ko, pang diaper po. Kaya malaki pong bagay po ito. Papasalamat po ako sa kanila kasi po, binigyan po nila ako ng trabaho. Malaking tulong din daw sa pagpapakilala ng kanilang negosyo ang social media. Before din po kasi, hindi po kami nag-ads kasi medyo pricing nga po siya, ganyan. Nag-share lang po kami sa group. Ngayon po, nilaanan po talaga namin na makapag-start kami na ma-learn yung ads. Malaking porsyento raw ng kanilang benta ay dahil nakita ang ads nila sa social media. And lumaki na po ng ganda dahil po sa ads. Baga kahit hindi po namin sobrang everyday posting, yung ads pa rin namin ang gumagawa ng paraan paano ma-reach yung mga tao na gustong magsimula, gustong bumili. Ang weekly po namin na budget is mga nasa 10,000. Huwag kayong matatakot na mag-start ng business. Kailangan buo lang po loob natin kung ano po yung gusto natin gawin, kung saan tayo masaya, kung anong passion natin. Kasi doon po yung dadalhin tayo ng buhay natin na maayos po eh. Baga, kung ano po yung skills natin, gamitin po natin, i-apply po natin para kung sa ikagaganda po ng buhay natin. Hindi lang sa bihis at forma nakasalalay ang ikagaganda ng negosyo, kundi sa negosyanteng marunong magdala nito. Kaya bago man ang halian, mga business idea muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.